tagapagmana. Sa wakas, na-atsyempuhan din kita. Ang ganda mo sana eh. Pero may si demonyo ka naman. Sino nga bang mag-aakala na ang dalagang kasing ganda mo ay isa palang halimaw? Hindi ko po alam ang sinasabi nyo! Hindi ko po kayo kilala! Pero ako kilala kita. Natatanda mo ba yung buntis na babaeng pinatay mo, ha? Asawa ko siya. Pero dahil sa isang salot na kagaya mo, nawala ang aking mag-ina. Kaya ngayon, oras na para singilin kita. Aswang ka! Araw ng linggo. Nagsimba kaming lahat maliban kay Nanang Sita. Si Roma naman ay hindi na pumasok sa loob ng simbahan. Nanatili na lamang siya sa labas dahil dinig naman hanggang doon ng misa. Bata pa lamang kami ay naririnig na namin ang kasabihang kapag aswang ka, engkanto at iba pa. Sa sandaling tumapak ka sa tahanan ng Diyos ay uuso ka. Habang taimtim na nagdadasal si Roma, ay hindi niya namalayan ang paglapit sa kanya ng isang binata. Mataman itong tinitigan ng aking kapatid hanggang sa halos hindi na ito kumukurap. Kaya na magmulat si Roma, ay sabay pa silang nagulat pagkakita sa isa't isa. Sandro, kanina ka pa ba dyan? Bumuka ang bibig ng binata, ngunit hindi naman kagad nakaapuhap ng isasagot sa dalaga. At nang akmang magsasalitang muli si Roma ay, "Sino yung lalaking kausap mo, Roma?" Hindi kayang salubungin ng tingin ni Roma ang mapanuring titig naming lahat, lalo na kaming mga manong niya. At sa labis sa pagkataranta ay napilitan siyang ikwento sa amin kung paano niya nakilala ang binatang si Sandro. "Bakit hindi mo kagad sinabi sa amin ang muntik mo ng pagkapahamak, Roma? Wala ka bang tiwala sa amin?" Hindi naman sa ganun, mga manong. Ayoko lang na mag-alala pa kayo. Kahit ang totoo, gulong-gulo pa rin ang isip ko hanggang ngayon. Kinabukasan kasi, pagkatapos yung nangyari, natagpo ang patay ang grupo ni na Raul at napaka-brutal ng pagkamatay nila. Matinding pagkagulat ang naramdaman ko pagkarinig ko sa mga isiniwalat ni Roma. Sa isip ko ay may hinalang unti-unting nabuo. Ngunit mas pinili ko na lamang na itikom ang aking bibig. Matapos naming pasalamatan si Sandro sa pagliligtas sa aming bunso, ay niyaya na namin si Roma na umuwi. Magmula doon, naging madalas na ang pagkikita ng dalawa. Inamin ni Sandro na ilang linggo na rin niyang sinusubaybayan si Roma. Dahil mula na makilala niya ang kapatid ko, ay hindi na ito mawaglit sa kanyang isipan. Ginawa ni Roma ang lahat upang pigilan ang sarili na mahulog ang loob niya kay Sandro. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi tumigil ang binata sa panunuyo sa aking kapatid. Hatid sundo sa eskwela at kung ano-ano pang mga bagay na ginagawa ng isang manliligaw. Nais naming tumutol ni Manong Ben, ngunit naaawa kami kay Sandro. Napagdaanan din namin ang ganong yugto ng pagiging binata at bilang lalaki. Nararamdaman at nakikita ko nga malinis ang intensyon niya sa aming kapatid. Masipag, mabait at maginoo si Sandro. Kahit hindi umamin sa amin si Roma, bakas naman sa kanyang mga mata na meron siyang pagtingin para sa binata. Kaya naman na magpaalam si Sandro na formal ng akit ng ligaw sa aming dalaga, ay pinayagan namin siya. Sa aming puso, umaasa kaming baka magkaroon ng buhay
na katulad ng kinananang at mamay ang aking kapatid. Nasa kabila ng pagiging aswang, matagpuan niya rin ang isang wagas na pag-ibig. Dahil wala kaming ibang nais, kundi maging maligaya siya at magkaroon din ng sariling pamilya. Paano ba yan, Sandro? Magtatapos pa raw ng pag-aaral si Roma. Kung sakali, mahihintay mo kaya siya? Oo naman, Manong Carling. Taman-tama yon para makapag-ipon pa ako lalo. Huwag kayong mag-alala. Handa ako maghintay kay Roma. At hindi ako magiging hadlang sa mga pangarap niya. Napag-alaman naming tubong probinsya rin si Sandro. At una silang nakipagsapalaran sa Maynila bago sila napadpad dito sa Batangas. Noong sanggol pa lamang daw siya, ay nangyari ang isang trahedya sa kanyang pamilya. At para makalimot sa masalimuot na nakaraan, nagpasya ang kanyang ama na lisalin ng Negros. At nang magbinata na si Sandro, namana niya rin ang pagiging mahusay ng kanyang tatay sa larangan ng pagkakarpintero. Isang gabi, hindi namin sinundo si Roma dahil alam naming regular na siyang sinusundo ni Sandro. Ngunit hindi dumating ang binata nung hapon na yon. Ginabi si Roma sa paghihintay hanggang sa wala na siyang masakyang jeepney. Kaya naman napilitan na lamang niyang lakarin mula universidad na pinapasukan niya pauwi sa aming tinitirhan. Wala siyang kamalay-malay na mayroon na namang banta sa kanyang buhay ng gabing yon. May isang misteryosong lalaki na matagal na siyang minamanmanan. At nakahanap na rin ito ng tiyempo sa wakas. Napatras si Roma nang bigla siyang harangin ng isang di namumukhaang lalaki. Nagbalik tuloy sa gunita niya noong gabing pinagtangkaan siya ng masama ni na Raul. Kaya naman muli siyang nakaramdam ng takot at pangingilabot. Sa wakas, natsyempohan din kita. Ang ganda mo sana eh. Pero may si demonyo ka naman. Sino nga bang mag-aakala na ang dalagang kasing ganda mo ay isa palang halimaw? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo! Hindi ko po kayo kilala! Pero ako kilala kita. Natatanda mo ba yung buntis na babaeng pinatay mo, ha? Asawa ko siya. Pero dahil sa isang salot na kagaya mo, nawala ang aking mag-ina. Kaya ngayon, oras na para singilin kita. Aswang ka! Labis na nagimbal si Roma sa mga sinabi ng kaharap. Totoo ang mga bintang nito na isa siyang aswang, isang salot. Ngunit hindi niya masabi sa lalaki na hindi siyang may kagagawan sa pagkamatay ng mag-ina nito. Dahil hindi alam kung paano ipagtatanggol ang sarili ng mga oras na yon, ay napahagulgul na lamang ng iyak si Roma. Ang lalaki naman ay nakangisi ng mga sandaling yon habang papalapit kay Roma. Ang puso nito ay nababalot ng matinding puot dahil sa pagkawala ng kanyang pamilya. Hindi naman alam ni Roma kung paano magmamakaawa sa lalaki. Kahit hindi siya ang tunay na salarin, ay nakaramdam pa rin siya ng sundot ng konsensya, lalo na at batid niyang kauri niya ang totoong pumatay sa mag-ina nito. Tila tuod lamang siya habang naghihintay sa paglapit ng lalaki na malisbi sa makinis niyang pisngi ang masaganang luha at inihanda ng sarili sa nakatakdang mangyari. Diyos ko, kung ito ay kalooban mo, malugod na tatanggapin ko. Kayo na pong bahala sa pamilya ko. Nang halos isang hakbang na lamang ang pagitan nila sa isa't isa, itinaas ng lalaki ang mga kamay nitong may hawak ng balisong. Kuminang ang patalim ng masinagan ng ilaw na nagmumula sa malapit na poste.
Ipinikit ni Roma ang kanyang mga mata, habang ang lalaki naman ay humiyaw ng, "Mamatay kang aswang ka!" Ngunit bago pa nito maituloy ang masamang binabala kay Roma, bigla na lamang may humila rito mula kung saan. Pagkatapos ay malakas nitong ibinalibag ang lalaki. Nang marinig ni Roma ang kakaibang ingay, ay agad itong napamulat. At labis siyang nagulat nang masaksihan niya ang isang kakilakilabot na eksenang noon niya lamang nakita sa buong buhay niya. At dahil napakabilis na mga kaganapan, namalay na lamang niyang nakahandusay na ang lalaki sa kalsada. Wala ng puso at wala ng buhay. Halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Dinukot ang puso ng lalaki nang nakatalikod na taong nakasuot ng puro itim at natitiyak niyang isa yung babae. Ngunit ang mas lalo niyang ikinagimbal ay nang unti-unting humarap sa kanya ang babae. Sa kamay nito ay hawak pa rin ang puso ng lalaki na may bahid pa ng dugo. Nanang Sita, aswang ka rin? Hindi alam ni Roma kung anong mararamdaman sa natuklasan. Kung dapat ba siyang matuwa na hindi lamang pala siya ang aswang sa pamilya nila, maliban kina Nanang Conchita at Mamay. Ngunit nang muling sulyapan niya ang walang buhay na lalaki, ay nakaramdam siya ng pinaghalong lungkot at kilabot. Napakalakas ni Nanang Romancita. Sa isang iglap ay nagawa nitong patayin ang walang kalaban-labang lalaki, na ang tanging nais lamang ay ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mag-ina. Nagawa yun ni Nanang Sita kahit hindi na ito nagpalit ng anyo. Nasaksihan ni Roma kung gaano kabangis na aswang ang kapatid ng aming abuela. At nagbalik sa alaala niya ang aswang na nakaharap niya noon. Kayo rin yung pumatay dun sa buntis, Nang? Wala nang iba, Roma. At pati na rin sa mga lapastangang nagtangka sa'yo ng masama. Pinatikim ko sa kanila ang galit ko dahil sa pambabastos nila sa'yo. Bakit ka pumapatay ng mga inosenteng tao? Parte na yon ng pagiging aswang, Roma. At hindi lamang sila ang pinaslang ko, Apo. Napakarami na. Hindi mabilang sa mga daliri ng kamay ko at paa. Oo, may mga walang buwang na napeperwisyo dahil sa pagiging halimaw ko. Ngunit may mga tao rin namang dapat lang na burahin sa mundong ito. Katulad na lamang ng mga lalaking nagtangka sa'yo noon. Mabuti na lamang at palagi kitang sinusundan, Roma. Kaya huwag ka nang makonsensya pa, Iha. Kung hindi ko tinapos ang buhay ng lalaking yan, mabubunyag ang sikreto mo. Natin! Gusto mo bang mangyari yon? Natigilan si Roma sa huling sinabi ng aming abuela. Hindi niya rin nais na may makaalam ng sikreto niya dahil lalayuan kami ng mga tao. Mapapatigil siya sa pag-aaral. Mapapahamak ang aming pamilya. Napakaraming madadamay at magdurusa sa oras na mabunyag sa lahat kung ano talaga siya. At iiwasan din siya tiyak ni Sandro. Si Sandro na nagbibigay ligaya sa kanyang puso. Napakarami na nilang binuong pangarap. At nagbabalak na rin siyang sagutin ang binata. Naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon. Batid niyang hindi na siya dapat pang sumugal. Ngunit hindi niya kayang pigilan ang bulong ng damdamin. Masaya siya kapag nakikita at nakakasama niya si Sandro. At kapag hindi niya ito nasisilayan, pakiramdam niya ay kulang ang araw niya. Nakikita na rin niya ang sarili sa hinaharap na ikakasal kay Sandro. At pagkatapos
ay bubuo sila ng isang masayang pamilya at mamumuhay ng normal. Ngunit pakiramdam ni Roma na mga sandaling iyon ay masyado siyang makasarili. Hindi pa rin tama ang mga ginawa ni Nanang Romancita. Malaki pa rin ang takot ni Roma sa Diyos. Sa kabila ng pagiging kalahating halimaw niya. Pero hindi pa rin tayo dapat pumatay nang. Wala tayong karapatang kumitil ng buhay. Naiintindihan kita, Roma. Ganyan din sina Belen at Manang Conchita. Mas nanaig pa rin sa mga puso nila ang kabutihan. Ngunit ibang landas ang tinahak ko. At napakarami ko nang nagawang kasalanan dito sa mundo. Ayoko rin naman pumatay, Roma. Ngunit hindi ako papayag na may mapahamak sa aking pamilya. Lalong-lalo na sa'yo. Hanggang sa huling hininga ko, pinapangako kong poprotektahan kita. Itutuloy. Alright. Shout out kay Janus Giyang. Janus, thank you. Kay Arna. Arna, thank you Kumusta na rin dyan sa mga kababayan natin sa Saudi? Kay Jonathan Relon from Tagum City. Jonathan, thank you. At kay Crystal May Belien. Crystal, maraming salamat. Kay Ron Misa. Ron, maraming salamat. At syempre sa iyong asawa, si Maria Concepcion Misa. Maria Concepcion, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat nga po pala kay Don Alejandro sa pag-guest po sa story nating ito. Thank you, Idol. At sa lahat po nakikinig, maraming salamat sa inyo. God bless po.